Attorney Rowena Guanzon muling binakbakan si Marcos Jr. at sinabihang aaraw-arawin kitang murahin. Ang tindi talaga nito ni Attorney Rowena Guanzon. At ito, ang sagutan ni Congressman Mike Defensor at ni Karen Davila mapatungkol sa 18 Marines. Grabe to, no, mga banateros, mga kabiyaya. May panibago na naman ho tayong mga pag-uusapan. At eto nga yung malupit. Pero bago nga dyan, mga banateros, mga kabiyaya, huwag nyo po munang kalimutan na i-like and share ang ating Facebook page sa J. Guevara or JG Banateros at ang ating TikTok account na J. Guevara. So, syempre, ang ating YouTube channel na rin, pakidamay naman, baka naman. Kung hindi naman siguro nakaka-isturbo sa iyo. Pero bago ang lahat, gusto ko munang tayo ay magtawanan. Dahil may napanood po akong video ni Marcos Jr. At ako, sureball na matatawa kayo dito sa ipapanood kong ito. Tangina, no? Napapaisip ako na proud yung ibang vlogger na ipagtanggol itong taong to. Puta na, kung ako, halimbawang halimbawa lang, kung sakaling mabulag or nabulag ako sa paniniwala kay Marcos Jr., siguro ikakahiya ko habang buhay. Sobrang ikakahiya ko habang buhay. Ito, panoorin natin, ha? Panoorin natin to. Nung ilang araw pa lang, nagkaroon tayo ng casualty sa Israel. Dahil kagaya nung nangyari nung nakaraan, sila ay tumutulong sa kanilang alaga at sa kakatulong sa kanilang alaga na abutan ng bomba. Kakatulong sa alaga na abutan ng bomba. Okay. At papunta sila sa bomb shelter. No. Nabuhay yung caregiver na nasawi naman. Nabuhay yung caregiver tapos nasawi naman. Okay? Ang caregiver na Pilipina. So yun ang una nating naging casualty. At patuloy naman. Puta na, may sa demonyo yung caregiver na yan, no? Nabuhay tapos nasawi din. Ang galing. Ang ginag. Alam niyo, habang pinapanood ko to, hindi ako magkano sa kakatawa. Nanginod to si Marcos Jr. Puta, lala mo na, pre. Tigil mo na yan. Tigil mo na yan, pre. Tigil mo na yan. Kinakain ka na ng sistema. Nabuhay, pero namatay din. Ang galing, ha? Ang aming ugnayan, at para sinasabi, kasi marami nagpaplano, pwede kami, lulusot kami, aalis kami. At sinabi ko kagad sa kanila, wag muna, dahil hindi natin alam ang sitwasyon. Opa, wag muna. Okay. Makinig tayo sa mga local authorities, yung mga tiga doon, ang mga pamahalaan nila. At magtanong tayo, kailan ba safe na makalabas? Kailan ba lilipad ulit ang mga eroplano? Kailan ba kami makapag-charter ng eroplano upang maiuwi ang aming mga kababayan na nagnanais umuwi? At sa pag-ugnayan na yan, dahan-dahan nakagawa tayo ng sistema para maiuwi ang ating mga kababayan. May napawi ka ba? Dito ako tawang-tawa sa unahan niyo. Yung caregiver daw, naabutan daw ng bomba. Ito, paano niya? Ilang araw pa lang, nagkaroon tayo ng casualty sa Israel. Dahil kagaya nung nangyari nung nakaraan, ay sila ay tumutulong sa kanilang alaga at sa kakatulong sa kanilang alaga na abutan ng bomba. At papunta sila sa bomb shelter. Nabuhay yung caregiver na nasawi naman. Aliwanag. Ang kina mo, gulo mo. Ayup ka.
Ina tong hype na to. Nasawi, nabuhay. Ano ba talaga? Tayo mo, pag sabog ka, magtutulog ka. Pag lobat ka, ano ka ha? Bumatak ka ulit. Hindi yung pati kami, sumasakit ang ulo sa'yo. Ay, nako. Tapos, proud na proud yung ibang vlogger. Ang galing daw ng presidente nila. Ang lakas dun tama mo, Marcos. Ewan ko sa'yo. Ay, ewan ko kay Marcos talaga. Alam nyo, hanggang ngayon, hindi ko mapagtanto. Ba't natin, bakit natin binoto to? Tangin na, caregiver. Nawala. Tapos, biglang nabuhay. Tangin na, may sa demonyo yun. Immortal yun, no? Ang tindi nung caregiver. Di ka saan na caregiver yun? Oo, nabuhay, tas biglang namatay. Oo, tanga na, may sa pusa pala yun. Pero kung sakali man hun totoo, yung balitang yon na may kababayan tayo na namatay, syempre, tayo ay naikiramay sa pamilya ng namatayan, no? At di naman natin yan nakakatuwa. Kaso nga lang, yung nagdi-deliver ng salita, yun ang nakakatuwa. Ayop na yun. Alam mo, mapaghahalataan mo si Marcos Jr. pag pag nagsisinungaling. Pansinin niyo yung mga ginagawa niya salita. Ganyan na ganyan. Ito, samantalang, sabi ni retired General Orlando De Leon, kung may natitira pang dangal sa mga taong ito, Gibo, Anyo at Tariela, dapat na silang magsinungaling. Sinungaling tuloy. Dapat na sila magsimula ang magbitiw sa pwesto dahil umuusbong na pulisya ng Pangulo salungat sa kanilang advokasya laban sa China. Nakakabobo nga no? Salungat sila, tas si Marcos parang gusto nang makipag-friendship sa China. Pero sumasalungat sila. Ang gulo, no? Ewan ko kung may mga GC ba tong mga to. Magbuo kayo ng GC, ha? Wala na sa ayos, Aba, nabuhay na naman to, ha? Alamin natin bakit may salapi. Alamin natin kung saan galing ang pera nyo. Sabi ni Father Flavi Villanueva. Bakit nung inaalam ng banateros kung saan napunta yung malimelitang pera, kinasuhan nyo ang mga banateros dahil in-interview ang 18 Marines. Bakit? Diba? Ang itong mga hype na to. Alamin nyo, parang gusto niya lang, kayo lang yung pwedeng gumawa ng ganyan. Pagdating sa amin, bawal na. Ang lakas mo din, Father, no? Dito. Hiwalay sa issue ng economic crisis ang impeachment ni VP Sara. Tama naman. Hindi sa totoo lang, may point na hiwalay talaga. Pero ang punto kasi ng bawat Pilipino, tigilan muna yung impeachment na yan at mag-focus kayo sa economic crisis. Ayan ang gusto ng mga Pilipino. Hindi putang ina, nagugutuman na yung mga distrito nyo, kayong mga congressman, puro impeachment lang ang laman ng utak nyo. Hype na yan. Hindi naman namin sinabing wag niyong pag-usapan yan na ang inihiling namin pansamantala. Sana, biruin mo, kami pa nag-a-adjust sa inyo. Kami pa nakikiusap sa inyo. Ang kakapal ng mukha nyo, di ba? Kakapal ng mukha nyo, di ba? Kami pa nakikiusap sa inyo. Bibiruin nyo yun. Nang inang yan. Kung hindi nyo maintindihan yun, tanga talaga kayo. Ito malupit. Nabuhay si Batman ba? Mga hindi nagbabayad ng tamang buwis, maaaring kayong makulong. Babala ni Secretary Ralph Recto. Alam mo, Secretary Ralph Recto, yung sinasabi mo ay itumbok mo yan sa mga businessman na, eto, pustahan tayo. Tandaan nyo itong sinabi ko. May mga businessman dyan na mga kilalang tao na bilyon-bilyon na siguro
ang hindi nababayarang buwis sa gobyerno. At malalaman natin yan pag naging presidente si VP Sara Duterte. Dahil alam naman natin na takot si Marcos Jr. na ilahad yan sa publiko. Kung matatandaan nyo, di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, inilabas niya yan na kesyo si ganito, si ganyan, may bilyong-bilyong utang sa gobyerno. Dahil sa buwis na hindi sila nagbabayad. Ang dami nilang mga business dito, pero hindi naman sila nagbabayad. Samantalang tayo na mga ordinaryong Pilipino, na mga dukha, mga mahihirap, bayad tayo ng bayad ng buwis, kaltas sila ng kaltas sa atin, utangin na tapos nanakawin lang nila. Ang mahirap pa yan, sila lang na ikinabang, tayo nga. Ayun yung masaklap dyan. Kaya dati tumbok mo yan dun sa kanila, Ralph Recto. O eto, Bong Revilla ay nireklamo ang flush ng CR sa kulungan. Ito yung patunay mga banateros mga kabiyaya na hindi special treatment ang ginawa kay former Senator Revilla. No, at ang masaklap nga dito, mas special treatment pa sila Bernardo Alcantara at Hernandez. Ang masaklap nga yan, dapat nagulat na nga lang tayo. Dito na lang nila, eto na yung si Bong Revilla na ba, yung tinutukoy nilang big fish? Samantalang obvious naman at alam ng buong mga Pilipino na etong si Bong Revilla ay napag-iinitan or pinag-initan lang dahil hindi siya sumunod sa mga kagustuhan na pagnanakaw na ginagawa ng administrasyon. At medyo natunugan din nila si former Senator Revilla na puta, nakakampi ng mga Duterte to. Kaya kailangan natin ikulong to. Una, ibagsak natin to sa halalan. Pangalawa, ikulong natin to, gawin nating isda. Diba? Sa tutusin, si former Senator Bong Revilla, siya yung may tuturing na palit ulo kay Martin Romualdez. Nito to, si Senator Bong Revilla ang may tuturing natin na palit ulo kay Martin Romualdez. Sa dapat, si Martin Romualdez ang nakakulong ngayon, pero ang kabaliktaran, si Bong Revilla yun. Diba? Biruin mo ba naman? Bulacan issue. Tapos tiga Cavite si Senator Revilla, pero sabi ni Bernardo binigyan na nakinabang daw sa pera. Samantalang si Bernardo hindi nakakulong, witness pa. Ang galing, 'di ba? Lupit. Ganon sila kalupit. Oo. Okay. Dito tayo sa ating mga papanoorin, kagaya na lang ho nito. Alam nyo, habang pinapanood ko itong sinasabi ni Senator Bagay, pwedeng maging Senator to, si Attorney Rowena Guanzo. Alam nyo, sobrang bilib ako dito sa taong to, no? Talagang napakatotoo niya. Napaka-real talk niya magsalita. Talagang ito yung dilawan talaga na masasabi mong kahit hindi natin kaalyado or kahit nasabi na natin na siya ay syempre matatawag na yellow girl. Yellow girl ba tawag doon? Nabibili ba ako sa taong to kasi napaka-solid, biruin mo, inaamin niya na dilawan siya, pinklawan siya, 'di ba? Umakyat pa siya sa entablado nung halalan ng 2022. Tama ba? 'Di ba? At ang kinampanya si Leni Robredo. Pero ngayon na nakikita niyang may mali, mas ginugusto niyang manalo na lang si VP Sara Duterte bilang presidente kaysa sa iba at sa mga alagad ni Marcos Jr. Yan sana yung maging utak ng ibang mga Pilipino na wala nang kulay-kulay, puta na krisis na tayo. Kung sino yung tao na makakatulong na umangat ang bansa natin, doon tayo, kahit pulahan pa yan, kahit pinklawan pa yan, dilawan pa yan, o kahit Duterte pa yan, o kahit sino, doon tayo i-push natin yun kasi yun talaga yung karapat-dapat sa bansang Pilipinas. Kaso nangyayari ngayon, dilawan nga, hindi ka dito pwede. Green kami, green. Diba? So ito po, panoorin nyo tong maanghang na mga banatan ni Attorney Rowena Guanzon kay Pangulong Bongbong Marcos. Attorney, with the time we have left, let's entertain some questions from our media friends. Chef, can you outline this? Yes, good afternoon. I'm Chef from Philippine News Agency. Attorney, I would just like to ask if, do you categorically say that
the trust of the government today, yung pag-angkat po ng oil is a valid solution for us. Number one, they did not have a plan. Okay, there's an oil deregulation law. They deregulized, right? And then wala silang backup plan in case there's a fuel crisis, right? So walang foresight ba? Sinasabi nga ni Ramon kung gusto ng gobyerno bilhin sa amin ng petrol, okay lang man. Diba? Nako, sir, pag binili na naman ng gobyerno yung petrol, sus ko na pangungurakot na naman yan. Totoo. Malamang sa malamang, ang mangyayari dyan, 50-80. 80 sa bulsa, 50 sa bili. Yan ang mangyayari dyan. Totoo yan. Pero ang tanong dyan, naghintay pa sila na ganito kalala yung crisis bago sila mag-isip ng mga kung ano-anong ganyan. Tama. Alam naman nila, BBM should have known na while he was antagonizing China, he's not gonna get anything from China if there is a problem, hindi ba? Buti na lang itong China, hindi naman cruel. China did not invade us. Tama. Even during World War II, China did not invade us. Now, I don't know if China will sell us crude oil. Ang sinasabi ko, lahat ng mga ito, na mga ginagawa ni BBM, catching up lang ito. Catching up. So the problem is not solved. Okay, nagbili ka ng crude oil sa Siberia. How long will that take to refine? And at how much? And what will you do with this transport sector na hindi na nila kaya? They used to earn 1,000 a day. Now they bring home 200 a day. Tapos ang bigas mo 67. Oh. Grabe. Anong gagawin? Hindi niya alam mo anong gawin niya eh. Hindi na daw siya natutulog eh. Hindi na kayo lahat natutulog. Hindi mag-resign kayo para maayos ang tulog nyo. Tama. You have a question from Senator? Gago mo. Hindi tutulog. Paano ka matutulog, Atty. Rowena Guanzon? Abog nga. Alam mo yung abog? Mudlat baga. Ngayong hapon, amenable ka ba or okay lang ba sa'yo kung may reconciliation between Marcos and Duterte, especially VP Sara? Ewan ko, kung gusto nila yan, oh, wala naman akong problema dyan. Basta ako, wala akong reconciliation kay Marcos. I cannot speak for President Sara Duterte. I've always been anti-Marcos, me and my family. One of the first things Marcos did was confiscate our electric plant. Ang tapang, no? I'm not just saying because we lost assets and all that. Even sugar, lahat. Nung Grabe, martial law, marami akong friends na ginahasa. Marami akong kilala na na-torture. 70s ako sa UP. So, hindi ako Grabe. magre-reconcile. Bakit ako mag-reconcile sa So, kanya? ibig sabihin, yung mga nalalaman natin sa mga Marcos, may mas mga matitindi pa noon. Grabe. Sabihin niya, Tony Guanzon, gawin kitang senador, wag mo na ako murahin. Wag na lang ako mag-senador, sir. Murahin pa rin kita araw-araw. Tarantado! Gago talaga si Atty. Rowena Guanzon no? Wag mo na ako, sir. Gawin senador, murahin na lang kita araw-araw. Lakas ng tawa mo, te. Eto dapat, di ba? The new Iron Lady. No? The new Iron Lady of the Philippines. Tangina. Pero ako, kahit dilawan to, kung hindi to magbagay, wala na sigurong pagbabago to si Atty. Rowena Guanzon. Gusto kong maging senador to. Gusto kong maging senador to sa 2028. Ito ang mga kaabang-abang at talagang, alam mo yon, yung tipong puputol sa mga sungay ng mga siraulong mga ibang mga senador. Kagaya nila Ping Lacson,
Tito Soto, nila Kiko, Bam, tapos si Reza Ontiveros. Puta na kung naging senador lang to, si Attorney Rowena Guanzon, iiyak yung mga yan, putang ina. Sabayan pa ng isang Marcoleta, ay tapos na. Ang inang yan, no? Lupit. Pag-resign ba ni Presidente Marcos mo ay sulbad solusyon ng ating problema? I think so, because he cannot do it anymore. Kahit nga mga bata pag naglalaro sila, di ba? Na nag-contest sila ng mga laro-laro nila ba? Na game over ka na eh. Ako na, kay game over naman ka. Yeah, why not? So we can change the whole cabinet and put honest people there. So, mas matalino pa yan sila kaysa nakaupo dyan? Oo, mas matalino pa kami kaysa nakaupo sa inyo dyan. O, sino dyan ang magsabi na mas matalino pa siya sa akin, be? Yes, okay. Why not change the cabinet? Why not let the Vice President take over? That is what the Constitution says. Why should we wait until, by golly, grabe na niyang collapse sa ekonomiya sa Pilipinas. Ya. Ito singing presidente niya, pa-picture-picture pa dito sa bridge, nga dili man iya ha. Sama. Yes. Rowan Abasolo, ma'am, of IFM. Ma'am, do you think that the President should first form the economic crisis team upon hearing the war in the Middle East Oo, wala na. to alleviate the suffering of the Filipinos? Kahit anong team ang gawin nila, wala nga sila eh. Wala nga number one naging problema ani. Walay kwarta ang Pilipinas. Pagpalit aning supply early on pa kay ang private sector man eh, ang may-ari ng fuel natin. Hindi man ito gobyerno, wala man silang safety net pa in case of fuel crisis. Ngayon pa lang nagsasuggest doon sa mga senador. Di itong si BBM kasi, masyado siyang believe kay Trump eh. Oh, tanawa. Iaway niya China, masyado siyang believe kay Trump. Oh, Yan, tingnan mo, pakinggan nyo to. mga pro-American nga mga oil tankers, hindi makadaan sa Strait of Hormuz. Tama. Tapos, ang transaction ngayon is in yuan, not in dollars. So, there will be a the dollar will drop. The peso is also the worst. 60 pesos and 55 centavos. This is the worst that I have ever experienced in all my life. And the OFWs, our poor mga kababayan nga, at risk, mga uli lang sila dire. Tanawa din nyo, gipauli sila ni Bongbong, libre ko nung sakay. Pag-abot dito sa airport, tanawa ninyo, nabay naglamano niya, wa man. Tama. Kay balo man mga OFW nga, ikaw mangyoy kuan. Ikaw mangyoy salaan eh. Ano kasi, yung panahon kasi ni Pangulong Duterte, talino talaga yung ginamit niya mapatungkol dyan sa China na yan. Etong si Marcos, masyadong kagaya nga na sinasabi nga sa natin, kaya nga may posibilidad na na hawak na rin tayo ng Amerika. Dahil bilib si Marcos doon na kahit wala naman na itutulong sa atin yun. Naman malalaman ng presidente kung may mag-energy crisis pala. Hindi yun. Kung dapat alam niya kung anong gawin niya kung may crisis. Hindi ba 14 billion ang kanyang intelligence fund? Last year pa yung away-away ng Iran at Israel eh. Kasi mag-eleksyon na naman si Netanyahu eh. O, di ginyera niya yung Iran. Yun ba history ng Iran? Di ba yan dati Persia? That was the Persian Empire. Lagi na lang yan ina-attack ng mga kalaban nila. Nandyan pa rin sila. Tama. They even had their own religion, Zoroastrianism. Attack sila ng mga Muslims. Islam na po sila. I'm just saying, sino ba ang kontrabida dito? Na ito nangyari sa atin? Kasi, ayaw naman itigil ni Trump. Oh. Alam nyo naman that the American people do not want to finance a prolonged war. That is when Trump will stop, when Congress will say, stop this war.
He will no longer finance this war. The people Tama. like Vietnam War oppose America's participation in this war. And look at us, my friends. My father received the U.S. Congressional Gold Medal for fighting grabe. the Japanese as an Hindi pala biro intelligence tatay nito ni officer Atty. Rowena during the war. Guanzon. Ang sakit ng loob ko na magdidigmaan naman uli. There are 1,000 soldiers now from Japan who have landed in the Philippines for a Balikatan exercise. We have 17 EDCA sites in the Philippines. Do you think that is not enough for Iran to say, that is a risk for us? You have 17 EDCA sites. And now you have Japanese troops on the Philippine soil. China has already sent its navy near Taiwan, which is very near us. Tama talaga, may nag-predict noon that the Third World War will be, the next big war will be about oil. Will be about oil. And God forbid, Katotoo nga, no? madamay na naman tayo dyan. This energy crisis, as a result of this war, is the nail on the coffin of Bongbong Marcos. He should resign. Go, Phil. You have 17 Hindi pa. Yung iba nga, tatakbo vice president, siya presidente, hindi rin niya alam eh. Ito ang masaya nga. Tapos is non-traditional campaign. Social media. Well, as you know, I have an edge. I have TV shows. In Net25, a radio program in Radio Aguila, a TV show in SMNI. I have my own Facebook. I dance in my TikTok. Hawak ko ang kabit. Hawak ko ang kabit. Sino kaya to, no? Alam niyo, nakita ko na to, dito pala galing yun. Yung post na short video, hawak ko ang kabit. Ganun. Sino kaya yun, no? Kaya mga banateros, sa tingin niyo, sino kaya yan? I think the people, the DDS like me because number one, I'm Bisayan. Number two, I'm honest. Number three, totoong tao ako eh. Hindi ba ako mahal ko talaga ang Pilipino. Alam mo, Resound de Veras, ikaw ba yan? kahila. Si Rahul. Kuwang-kuwa mo Talaga ah. akong tao. Yung mga kuwan-kuwan nila nga, matapobre yan. Kaya kung di ka naka-Rolex, siya ganahan mo. Hindi. Ikaw ang pinag-uusapan natin, si Lamas. Ang sinabi ko, Lamas, hindi ka nga naka-Rolex dyan eh. Eh kung mag-Rolex ka, magdududa na talaga ako, tinakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Huwag na lang pag naka-Rolex ka. Buti ako naka-Oris lang. Buti ako naka-Oris. Pero, walang katumbas na kabayaran yung nahalaga yung pagbigay ng Oris na relo sa akin. First time kong marigaluhan ng relo at ganun pa kaganda, no? Kaya talagang sobrang salamat. Alam ko nanonood ka ngayon, maraming salamat sa pagbigay mo ng relo na yun sa akin. Ano ba naman ang income mo? Laging wrong context eh. Si Rowena Guanzon, ito lang ang challenge ko sa kanila. Sige ko nilag libak, sige ko nilag troll. Do they really think it affects me? Kalamira akong TikTok. Bawal ang kabit. Bawak ko ang kabit. Doesn't affect me. Ay. You know why? I have no ambition. Tama. Lahat na ng ambisyon na gustuhin siguro ng ibang tao, nakuha ko na, nagawa ko na, nakamit ko na lahat ng ambisyon ko. Grabe. All I wanted was for my parents to have a long lives and God gave that to us. They died at 95. Lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko, nagawa ko na. I am the only Filipino lawyer
that has a book listed in the U.S. Library of Congress, the Anti-Sexual Harassment Act, Notes and Cases, and in the National Library of Australia, Grabe din pala Harvard to, no? Law Library, Stanford Law Library, Yale Law Library, University of Berkeley Law Library. I dare them to say they also have a law book in these universities. Sabi na, sira Grabe. talaga ulo ng Rowena Guanzo na yan, no? Ayan, ha? Sira pa ulo ko niyan. Imagine kung hindi sira ulo. Tama. Ang galing, grabe, no? Hindi rin pala talaga matawaran nitong si ano, ang kaalaman nito ni Attorney Rowena Guanzo. Samantalang, no? Dito naman tayo sa eto, yung interview ni Karen Davila kay Mike Defensor. Walang politika, walang script by Defensor. So panoorin natin to. Okay, because what got very confusing as everybody watched that press conference, number one is the 18 ex-Marines actually, they hit on everybody at, it was, Correct. nobody understood anymore what was the point of the expose, right? So you had from former Speaker Martin Romualdez to Laila De Lima to now during Duterte's time to Speaker Lord Alan Velasco to Representative Jervy Luistro. So ang tanong ngayon, teka lang, sino ba talaga? Anong punto nito? So No, Mike, Karen. what is the point? What is the point? Yeah. I think, Karen, that is precisely the point. The Marines have no malice in coming out with what they're saying. Number one, I heard the report that when Boying Rimulya came out, sabi niya, panahon niya ni Lord Velasco, panahon niya ni President Duterte, and I'm happy that he admitted the truth to the deliveries. I think that's the main point. As to whether it would hit Lord Velasco, as to whether it would hit the others, I cannot anymore determine that. Ang problema nga, Karen, many people would call me and say, bakit ako nadamay dyan? Bakit ako nasama dyan? Inosente ang sinabi ng mga sundalo. They were talking about what they witnessed. Tama. They're talking about what they see. And Karen, if you recall, ang unang sinasabi ng gobyerno, and up to now, that is the narrative of the government, Saldico is the mastermind of the corruption in the Philippines. Siya yung nagnakaw, siya yung head ng flood control scandal, siya yung gumawa ng pera sa basura. Siya yung pinuno o mastermind ng lahat ng to. And ito ngayon yung mga tao niya. Yung mga tao niya are saying, we delivered to this person, we saw and we witnessed this person getting money. And I think that's precisely the point. Walang politika to, walang narrative, walang script. They are talking about what they saw. As to how the ombudsman will now determine, ano ba yan, saan ba yan galing? Ang problema nga, Karen, sinasabi ko sabi nila Saldi ko yung boss. Pero nung nagsalita yung mga tao na mga kasama niya, na nagdi-deliver ng pera, all of a sudden discredit. So I don't anymore know, para bang ang nangyayari ngayon, yung Pilipino, yung sambayan na nakikinig, nanonood, parang, tao sila ni Saldi, and yet you do not want to investigate them. And yet you do not want to accept what they are saying. Ayaw nyo mang imbestigan sa Blue Ribbon Committee, ginugulo na kayo ng NBI, tapos wala pa magkaso para ng abogado yung ombudsman at NBI doon sa posisyon na pinipresenta ng mga sundalo. Nga yung masama dyan no? Tanginangin, wala pa nga, hindi pa nga napapatunayan kung nagsisinungaling itong 18 Marines, pero para sa kanila, nagsisinungaling na. 'Di ba? Yun, doon na, katulad niyan, medyo naano ako dun sa sinabi niya ni Congressman Toby Chanco na baka makontem sila. Bakit? Sinasabi mo agad na makontem, ang pagkakaalam ko, pag nagsisinungaling ka, doon ka makokontem. So, kung lahat ng sinasabi ng 18 Marines, hindi mo rin masyadong or hindi mo pag-aaralan, nasa utak mo nagsisinungaling sila, antimano, contempt talaga sila agad. Tinabi rin yan ni Ping Lacson, di ba? Hindi daw magkakasya sa Senado kapag na-contempt daw tong 18 Marines. Sabi ko, So, ibig sabihin, wala na talagang dapat gawing hearing kasi para sa inyo, sinungaling silang lahat. Nakakabobo lang, no? Oo. Now, kasi in any investigation or in any expose, as we've seen through the years,
It has to be focused, it's intended, there has to be a target and a conclusion that at least a result of a specific investigation. With the expose of the 18 ex-Marines, now it seems, who do we really want investigated? If I were to ask you now, who should the government investigate, considering that they've alleged that there are so many government officials who allegedly received money, and not all of them are exactly in the flood control scandal. You get me? Kumbaga, hindi na siya pinpointed into one specific crime. Yeah, well, because I think precisely, Karen, what happened in Congress was that they manipulated the budget, inaayos na yung budget, and organized, no, from the program allocation to the determination of each district, kung ano man yung nangyari dyan sa budget. Tapos may mga delivery. Now, I agree with you, maaaring yung iba dito is not really exactly from flood control scandals. I do not know where it's coming from. But that has to be determined by the Ombudsman and the NBI. Now, if I may talk about focusing on the issues. Number one, there is now an ongoing impeachment case. Si Congresswoman Luistro is included in the list of those given money, including some members of the House Justice Committee. I think it's only fair na tingnan itong mga taong to. Because di ba, while it is not yet the court, kahit yung fiscal o yung prosecutor, you can ask for a change of a prosecutor. Because alam mong tainted, because alam mong may nangyari na in the past, and they were given money to do or to act on a certain agenda, like impeaching the Vice President, which is happening now again. Pangalawa, ano ba yung delivery dito na sinasabing malalaki? Number one is the ICC. They have to look into that if they are really serious about the ICC question, because it's a major part of the affidavit submitted by the soldiers. Number two, yung delivery. Number three na. Number three, sorry. Oh, Yung delivery kay Speaker Martin Romualdez. Because they are already saying that almost 3 times a week for almost two years and 8 months, they were delivering 3 times a week to the houses of Speaker Martin Romualdez. They were delivering to Aguado, to Forbes, at dun sa mga lugar identified as the houses of Speaker Romualdez, including the townhomes. Tapos nandyan si Bongbong Marcos. Tama. Nandyan si Sandro Marcos. Lisa. So ito yung mga critical names that were mentioned in the affidavit, including sila Jojo Cadiz na part of that investigation. If they are really serious about what they want to achieve. Kaya nga pinapasinungalingan ng iba yan kasi nandyan yung mga bossing. Si Ping Lacson ayaw imbitahan niyang 18 Marines. Sa totoo lang, nagkaroon nga tayo ng Blue Ribbon Committee na pinakawalang kwenta na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Tanginang yan. In the supposed corruption that's happening in the country. Kasi ito yung malalaking pangalan, and ang sinasabi nila, bakit isang buo? Pag tinignan mo yung affidavit, sinasabi naman na ako kasama si ganito, si ganyan, only about 3 or 4 of them, kami nag-deliver kay ganito. Ako naman kasama si ganito, kami nag-deliver kay ganito. And you know, Karen, if the ombudsman, really wants to establish yung corruption about this, the crime, or the NBI would like to establish the crime, kahit naman sulat lang they can do motu proprio investigation and look at the allegations. Tingnan nila talaga ano yung krimen. Pangalawa, very critical yung sinasabi ni Saldico. Kasi ang hirap nung sinasabi nila na, kunyari, sinabi, mga sundalo, wala naman sinabing crime. Totoo. Delivery ng pera ang sinabi ng sundalo. Pero kung sinasabi niyo si Saldico yung head ng crime, siya yung mastermind, then we have to put it together. It may not happen now, Karen. I do not know if we can achieve this now. But I'm very, very sure that in the future, we will be able to establish the truth and the evidence, the facts about the corruption that we are seeing now in the country. First time, the massive organized corruption na nakikita natin sa ating bansa. Ngayon masakit pa dyan no? Puntay na. Itinuturo nilang si Saldico daw yung mastermind. Pero yung mga kasamahan ni Saldico,
Etong katulad itong 18 Marines na nagdala nga ng mali-malitang pera sa mga opisyal ng gobyerno, ayaw nilang paniwalaan. Pero si Saldico daw ang mastermind. Samantalang, 2 ulit pa nangyari kay Gutesa pa. Sobrang nakakagago lang no? Sabi ko, putang ina itong mga hype na to. Hindi pa kayo magkamatay. Ay, naku. Now, you've talked about, actually, you've enumerated 3 clear points, right? 3 clear points on what the heart of the affidavit is. So then you may have some observers questioning the credibility of, number one, the witnesses and the motive of the witnesses themselves, because all 3 purposes or exposés benefit the Vice President, right? Parang it benefits Vice President Sara Duterte, number 1. Luis Tro cannot be trusted because nabayaran din siya, hence, eto pa may impeachment. Pangalawa, si Duterte nasa ICC, nabayaran allegedly si Trillanes, di ba? Tapos colored yun. So very pro-Duterte ang ano doon. Then biglang pangatlo, biglang nag-anti Speaker Martin Romualdez, anti-President Marcos Jr. So you do have sectors. This is why some have questioned, why aren't many mainstream organizations or news outlets carrying it? Because you do have some that feel it was engineered. It was engineered by a certain camp. Probably, let's say, some feel it's the camp of the Vice President. I'm not saying it is, Micah, but yun ang pananaw ngayon because you've enumerated 3. Pananaw ngayon ng alin? Namin? ng netizen? O pananaw nyo ng mga media na nakatanggap din ng mali-malitang pera? Kaninong pananaw? Paki-explain naman ng maayos, Miss Karen. They're all politically inclined. It is not targeted to one. Di ba? Paano, ang tanong na, paano napasok si Trillanes doon? Paano napasok ito doon? Ano ba yun? Ano ba ang talagang expose nila? Alam mo, Karen, hindi ako magtataka na yun ang sasabihin ng mga sundalo. Because in the first place, yung organization ni President Bongbong Marcos, in terms of the resources, was handled by Saldico and Speaker Martin Romualdez. Sila yung main resource, pinanggagalingan ng pondo ng mga operation nila. Ano pang ginawa nilang operation? Di ba ang unang lang ginawang operation was the impeachment of Sara Duterte. So therefore, namimigay sila ng pera sa mga kaalyado nila. The second was to arrest President Rodrigo Duterte and bring him to The Hague. May ICC investigation. And yun din yung nakita ng mga sundalo. Yun din ang binibigyan na ng pera. You ask Saldico now, I spoken to Saldico. Sasabihin naman niya sa iyo Talagang namigay sila ng pera. Yes, I have. You've spoken to Saldico recently? I've spoken to Saldico, if you recall, before the impeachment of BBM. Yung hindi tinanggap. I spoke to him about it. And I was talking to him. And I'm curious, I mean, did he call you? You called him? Because where is he exactly? I'm not sure where he is. Pero kasi may conduit siya na meron kaming pinag-usapan at that time. And sinasabi ko sa kanya, I need him. Ano din kasi si Saldico biglang nawala din no? Hindi ko rin alam dito kay Saldico Biglang nawala na, di mo malaman. Di mo malaman kung natakot ba, kung buhay pa ba, kung patay na ba. Buisit din Lalabas-labas tas hindi tinapos. Come out in the impeachment hearings. Wala siyang sasabing iba, but what came out in the video recordings that he came out with, yung mga kanyang sinasabi, yun lang naman yung itatanong. And kasi up to now, Karen, hindi pa official yung mga yun. Hindi pa yun napunta sa public records natin because ay tanggapin nga ng Blue Ribbon Committee. And hindi naman niya to napanotorize as of now. So anyway, going back to my point. Yeah. So, okay. Paano magkakaroon ng, paano hindi nila pag-iisipan, yun naman talaga yung operation nila. Di ba, pagka nagkaroon ng, I would think, may iba dyan, eleksyon. So bibigyan nila yung mga kasamahan nila. Pagka nagkakaroon ng break, tinatanong ko, sabi ko dun sa mga sundalo,
bakit ba may binibigyan kayo sa townhomes ni Martin Romualdez? So hindi ho namin alam. Basta papasok doon yung mga congressmen, dalawa daw yung units. And from what I know before, isa lang ang unit ni Speaker Martin. Sabi ko, sa kanya na rin pala yung kabila. Yes, sir. Pag pumasok yung congressman, dala yung envelope na dala nila, lalabas dala din. And then si Speaker Martin, tatawagin sila. O kumuha pa kayo ulit ng 10. Kumuha pa kayo ulit ng 20. So, Grabe, no? all these things na sinasabi nila, bakit walang motivation ng mga sundalo? Hindi naman sila kumite. In fact, delikado sila ngayon. Di ba? Naiimbestigan sila ng NBI. Merong mga cases na final sa kanila. Kasama din ako. Delikado pa yung buhay ng pamilya nila. Di rin biro pinagdadaanan nito 18 Marines na to. Senator Trillanes and kay Secretary Anyo. Why would they or why would we be pursuing all this? If not, gusto nito mga taong to, malaman ng taong bayan yung katotohanan sa delivery ng pera. Delikado sila ngayon, yung kanilang pamilya, may tatlo doon, pinuntahan pa yung mga bahay nila, tinatanong kung nasaan sila. Yung immediate family nila, of course, natago na nila because we want to avoid what happened to Gutesa. So, this is the first time na may nagsasalita, and ang appeal ko lang sa authorities, particularly the Blue Ribbon Committee, is pakinggan sila. Kung gusto nilang Senado, sasabihin ng Senado, ng Kongreso, hindi totoo yun, harapin nila. Tama. And I can guarantee you, Karen, they are willing to tell the story and confront those they saw, given money. O naman pala napaka dali naman pala gawin sa totoo. Nahaharap naman talaga. Walang ang 18 Marines. Pero ang isa sa mga pinagtatakahan natin, bakit iwas na iwas ang Senate Blue Ribbon Committee at ang Congress dito sa 18 Marines na to? Bakit kaya no? So, hindi kaya baka nasabihan na ni Bossing na wag niyong pansinin. Wag niyong bigyan ng pagkakataon na makapagsalita yung 18 Marines na yan. Kasi baka dyan tayo magka-leche-leche. So, yon mga banateros, mga kabiyaya. Anong masasabi niyo rito sa panayam ni Mike Defensor dito sa interview ni Karen Davila at kay dito sa mga panayam ni Attorney Rowena Guanzon. So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At doon sa video na sinabi ni Marcos Jr. na nabuhay at namatay ulit. Hindi ko talaga makalimutan mo ito. Ay nako. I-comment nyo lang po dyan sa baba ang inyong opinion at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang niyo po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka